Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Ngayong umaga po, nais kong ibalita rin sa inyo na wala si Pastor Vincent makakasama na sa Boracay sila at ang kanyang pamilya. Meron pong training na ginagawa sila doon sa dakong iyon. At makakasama natin sila sa susunod na buwan na sa September. Wala din sila sa susunod na linggo. Ayoko nang sabihin yung remember me. Malapit. Ay, pwede rin, ano? Baka merong... Anyway, buksan po natin ang ating mga Biblia ngayong umaga sa aklat po ng unang Tesalonika, Kabanata 3. Unang Tesalonika, Kabanata 3. 5 talata lang po ang ating pag-aaralan ngayong umaga, bagamat ang naka-schedule sa atin to study is up to verses 1 hanggang verses 10. But hatiin natin ngayong umaga, we will discuss verses 1 hanggang 5 sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos this morning. 1 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 5. Therefore, when we could bear it no longer, we were willing to be left behind at Athens alone, and we sent Timothy, our brothers and God's co-worker in the gospel of Christ, to establish and exhort you in your faith. No one be moved by these afflictions, for you yourselves knows that we are destined for this. For when we were with you, we kept telling you beforehand that we were to suffer afflictions, just as it has come to pass, and just as you know. For this reason, when I could bear it no longer, I sent to learn about your faith, for fear that somehow the tempter had tempted you, and our labor would be in vain. Ang buong kwento po ng, apuruhin natin ng Panginoon sa pagbabasa ng talata, ang buong kwento po ng kung ano ang tunay na nangyayari sa dako ng Thessalonica ay alam po natin na ito ipinapahayag sa ating Apostol Pablo. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, may mga ilang katunggali, kaaway, or detractors na nabanggit dito ay nagpasimula ng pag-atake sa integridad at pangangaral ni Apostol Pablo. Kaya siya ay sumulat pabalik sa mga Thessalonica. Inilahad ng Apostol Pablo ang tungkol sa mga elemento o yung tinatawag nating tungkol sa kanyang sariling buhay, mga nilalaman, kung paano siya nagministeryo, upang maitatag yung kanyang pagtatayon, tinatawag nating integridad sa kanyang buhay sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At ito'y hindi lamang upang ilatag o matupad yung kanyang ninanais na maabot yung mga taga-Thessalonica, subalit ito'y para din sa makasaysayang issue ng pagpapalaganap, pagtatatag ng isang tawagin nating pagkadalisay na inspirasyon na pinagmula ng Banal na Espiritu sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos bilang isang huwaran or model na tinatawag natin. At tulad din ng ating nalaman sa mga una at ikalawang kabanata ng ating pag-aaral, na ipakita ni Apostol Pablo ang maraming bagay tungkol sa kanyang gawain at ministeryo nung siya ay nangangaral sa dako ng Thessalonica. At bilang siya ang nagpasimula ng gawain doon sa Thessalonica, masasabi ko po na tunay na kahanga-hanga ang kanyang sulat. Hindi lamang sulat, pati mga tagubilin na kanyang iniwan sa mga kapatid doon sa bayan ng Thessalonica. Now, bakit? Kasi ang tunay na dahilan, nakita ko rito kung bakit kahanga-hanga, sapagkat ang lahat ng kanyang tagubilin at salita ay mariing nakatuon sa kalidad at katangian ng kaniyang paglilingkod
Ibig sabihin, kagilagilalas yung teksto na kanyang i-senior doon sa mga kapatiran na nandoon sa Thessalonica. Pinakita niya sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu ng isang tunay na mangangaral o pastor o apostol na may tunay na puso ay talagang may tunay na pagmamalasakit sa mga kapatid. At yan ay nakita natin sa dalawang sunod na turo ni Pastor Bin sa atin. But dito, ang pinag-uusapan natin, of course, is Apostol Pablo. Siya ay naging isang modelo para ang lahat ng mga magpapastol doon sa bayan ng Diyos ay meron silang maging giya or gabay kung paano tahakin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, sa ikatlong kabanata po ng ating pag-aaral ngayong umaga, ang talata po na ating mga bubuksan ngayon, ito ay hindi tutukoy sa kung ano ang iniisip ni Apostol Pablo, kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi rin ito patungkol sa sinasabi natin ginagawa ng isang pastor. Bagkus ang kabanatang ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman ngayon ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. So it doesn't talk what he thinks, it doesn't say here what he did, kung ano man yung kanyang gawain doon. But at this point, this text that we're going to deal this morning, pag-uusapan natin ano ang pakiramdam ng isang mangangaral. Anong laman ng kanyang isip? Ano ang laman ng kanyang puso? Aalamin natin ang mga nilalaman ng lalim at aarokin natin ngayong umaga kung ano talaga yung tunay na laman ng puso ni Apostol Pablo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat pong muli sa umagang ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga at ang aking hiling, Panginoon, Ikaw ang magturo. Ikaw ang maging inspirasyon ng bawat isa sa amin. Gabayan mo rin po ako sa pangangaral ng iyong dakilang salita, Panginoon. Ikaw ang makita ngayong umaga. Ang mensahe mo patungkol sa isip at puso ni Apostol Pablo ay amin din pong malaman, matutunan, at higit sa lahat magamit din namin sa buhay namin, Panginoon. Pangunahan niyo po kami. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Sumasang-ayon ba kayo sa akin kung halimbawa sabihin ko at itanong ko sa inyo na importante ba na kailangan nagmamalasakit tayo sa ibang tao? Kailangan meron tayong pagmamalasakit sa lahat, higit sa lahat sa mga nangangailangan. Now, para magkaroon ng tunay na pagmamalasakit o tunay na pagbibigay ng malasakit sa isang tao, meron isang halimbawa rito. Of course, you agree kanina na kailangan ito. Isang halimbawa na ipinakita dito sa aklat ng unang 1, Kapitulo 3, talatang 11 hanggang 18. Sabi po kasi ng banal na kasulatan, kung tinatanggap nyo nga yung pagsang-ayon nyo kanina na kailangan natin magmalasakit. Kapag ang isang tao ay hindi gustong magmalasakit sa ibang tao, ayaw niyang magkaroon or he doesn't want or she doesn't want to care for others, then the Bible would not say good things about you. Rather, ang magiging kalagayan mo ay isang hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Ibig sabihin, sumasang-ayon ng Biblia na ang bawat mananampalataya, ano man ang ating kalagayan or trabaho sa paglilingkod sa Panginoon, we need to uphold yung tinatawag nating pagmamalasakit sa ibang kapatid natin, kapatiran. Let's read 1 John chapter 3 verses 11 to 18. Sabi po sa verse 11, ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Ano yun? Magmahalan tayo. Si Apostle John, karamihan ng topic, most of his writings are about love. Verse 11, ito ang mensaheng narinig nyo na simula pa, magmahalan tayo. And then let me continue. Verse 12, huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y kampon ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. And then verse 13, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan tayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ibig sabihin, simbolo na totoong mananampalataya ang isang tao, totoong Kristiyano ang isang tao kapag meron siyang pag-ibig sa ibang tao. May indications
The verse is trying to imply that a true believer, ang totoong believer, meron siyang character about caring. First and foremost, unahan ko na kayo, no? Baka makalimutan ko kasi. The first and foremost na dapat ibinibigay nating pagmamalasakit sa ibang tao ay yung pag-share ng salita ng Diyos. Pinaka-importante yun. Matulungan mo man siya, magmalasakit ka sa kanyang pangangailangan physical kung hindi mo siya mabibigyan ng tunay na pagmamalasakit na tunay na kailangan ng tao, which is yung gospel, salita ng Diyos. Sayang yung ating pagpapagal dun sa bagay na yun. First hand, dapat inuuna natin yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Doon kasi makikikat nung talagang meron kang puso sa paglilingkod sa Diyos, inuuna mong alagaan yung kaluluwa ng isang tao. Secondary lang yung mga physical needs or attributes ng isang tao. At tuloy ko, nalalaman natin ng lumipat na tayo. Ito kasi naging Kristiyano sila, na lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. They accepted the Lord. Kaya it means meron na silang everlasting life. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig na inaalay ng Panginoon o inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para kapag nakikita ng isang may kaya sa or 17, lumagpas ako, I'm sorry. Ulitin ko, verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat rin nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Parang inuutos sa atin since the Lord offers His life, parang ang command sa atin, maging ganun din ang ating dignidad or reglamento sa buhay na kailangan din willing tayo to offer our lives. I-sacrifice natin para sa ating kapatid din. Hindi para maligtas, no? Hindi sa isang ibang bagay, sa ibang paraan. Now, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 17. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Ipakita rin natin to sa pamamagitan ng gawa. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Mahirap kasi salita ka lang na mahal mo ang iyong kapatid o may concern ka sa iyong kapatid pero hindi naman nakikita sa iyong kilos. Now, it is a clear command to love one another from what we've read. Dapat daw hindi tayo maging katulad ni Cain na mamamatay tao. Kasi yung pagpatay nga naman ng isang tao, or we call it murder, it is already an extreme examples ng galit. Bakit napatay mo ang isang tao? Baka rin galit ka o may sama ka ng loob doon sa isang tao. Madalas ganun yung issue kung napanood kong balita nung isang araw, yung barangay captain. Buti na lang, hindi pumutok yung baril pagkalabit niya ng gatilyo. Talagang tinututok doon sa kaparehas niyang barangay captain din. Kalookan ba yun? Sino nakapanood ng balita sa inyo? Hindi pumutok. Galit yung laman nung isa, kaya gusto niya patayin yung isang barangay captain na katunggali niya sa politika. So, galit, puot, nauuwi sa pagpatay kasi walang pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. By the way, mag-ingat din tayo kasi dalawang klase yung pag-ibig. Merong totoong pag-ibig at merong false love o maling klase ng pag-ibig. Sa ibang pag-aaral may 4 o 5 klase ng pag-ibig na binabanggit. No? Merong worship love, merong agape, which is what we call impersonal love, or yung isa ay merong eros, yung sa Greek, or kung naalala niyo yun, pinag-aralan natin, and so on and so on. But this time, ang ating pinag-uusapan dito is yung agape. Agape, based on who Christ is. Now, what do I mean? Si Christ ang unang nagturo sa atin ng pagmamahal. Minahal niya tayo, and therefore, dapat marunong din tayong magmahal sa iba. Kasi siya yung una nagpakita sa atin ng tunay na pagmamahal. At yun ay ginawa niya nung inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So,
how does the Apostle John tells us that we can manifest that itong biblical love ay pwede nating ipakita sa ibang mga kapatid sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo for others or pagtulong, pagbibigay ng malasakit doon sa ibang tao to the point of laying our life for others. Now, in addition, we should also be willing to help by taking care of others, maybe, probably with our belongings. Kung nating meron tayong kaya na itulong sa mga nangangailangan. At ito'y pinakita na sa Aklat ng Gawa, maliwanag pa sa sikat ng buwan na ang mga mananampalataya nun, kaya todo ang kanilang biglang pag-unlad dahil nakita yung kanilang mga ugali ng mga panahon na yon na sila'y nagtulungan. At dumating sa puntos na yung kanilang bahay ay ibinenta para makatulong sa ibang kapatiran. Kaya lang maging maingat tayo sa pag-aaral ng ganitong mensahe sapagkat minsan may mga umaabuso at misleading yung kanilang konsepto ng pangaral. Lalo yung nakalat ngayon na prosperity gospel group. I don't know kung meron talaga silang caring. Kasi ang pinalalabas ng gospel prosperity movement na ito ay ang buhay na trouble-free. Wala daw problema. If you believe in Christ, magiging maganda yung buhay mo. No, it was already given. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, lumapit ka sa Panginoon, obviously, meron kang everlasting life, but kasama doon, nakapackage yan, yung pag-uusig, testings, trials. Dapat ganun ang tanggap natin. Kaya lang, we need to be prepared. At yung concern dito ni Apostle Paul is kailangang matutunan natin how to endure. Kaya gusto niyang kausapin yung mga taga-Thessalonica. Kasi saglit lang sila nag-uusap eh. By the way, para hindi kayo ma-mislead dun sa kwentong ating pinag-uusapan. Si Paul, si Silas, at Timothy, magkakasama sila, galing sila ng Philippi, pumunta sila saan? Sa Thessalonica. Okay? And then from there, pagkatapos mag-ministry, umalis yung tatlo, saan sila pumunta? Yung dalawa, nagpunta ng Berea, si Silas at saka si Timothy. No? Si Paul, nasa Athens. Okay? Pero bago yon, kasama lang si Titus. Oh, yeah. Anyway, nagkita muli from Berea, nagkita-kita sila sa Athens, si Paul, Timothy, and Silas. At pagdating doon, nasa isip pa rin ni Paul ang Thessalonica. Kasi saglit lang talaga yung ministry na nangyari doon. But yung Paul's concern, parang naging, yung kwento kasi parang drama, no? Mabigat, madugo yung naging pagsasama ng ministry ng Thessalonian believers sa tatlong ito, kay Paul, kay Silas, kay Timothy. Marubdob, talagang parang naging pamilya sila. Kaya nung paglayo ni Paul, hanggang, kasi magsosolo siya sa Athens dahil i-assign naman ulit yung dalawa sa ibang dako, sa ibang lugar. Nung nagsosolo na si Paul, and next time na napunta siya sa Corinth, sinulatan niya uli ang mga taga-Thessalonica. Ito yung laman ng kanyang sulat. Si Apostle Paul ba yan? Okay po. In 1 Corinthians chapter 9 verse 12, meron nung paalala, kung iba ay may ganitong karapatan, lalo na kami, ngunit hindi namin ginagamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. In other words, Paul is claiming that they endure everything and sent to the ministry of propagating the gospel. Now, isa pang text po, sa 1 Corinthians 13:7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, and then, ito na naman yung salita, mapagtiis hanggang wakas. Enduring everything hanggang wakas. Now, the idea here, in this phrase, ay para kasing si Paul, hindi makatiis na bumalik na sa Thessalonica. Tinignan ko sa mapa. Parang 5 miles yung layo ng Athens sa Thessaloniki. No? Merong ganun ngayon, University of Thessaloniki sa Israel. Hindi ko alam kayong mga nagmamaneho. Ilang oras pag magdadrive kayo yung 5 miles?
5 miles. How many hour yan? Pag babiyahe? Minuto lang. Minuto lang. Mukhang mabilis magmaneho. Depende sa... hindi abot ng oras po. Hindi. Okay, so minutes lang. Ayun. Patay tayo pag may traffic. Anyway, siyempre, iba nun. Talagang by lakad lang. Matagal. Ibig sabihin, hindi kaagad makakapunta si Apostol Pablo sa gustuhin man niya. At saka may ban, di ba? Naalala nyo, binigyan sila ng ban. Hindi na kayo makakabalik dito. Hinarang sila eh. Kailan sila nakapasok sa pamamagitan ni Jason, yung time na yon na tumutulong sa kanila para yung ban ay ma-release. So, hearing yung siguro yung kalooban ni Apostol Pablo, gustong-gusto niya emotionally, spiritually, makapiling muli yung mga taga Thessalonica. Now, simulan po natin na tignan yung talata at alamin natin kung ano yung laman at bahagi ng pag-aaral na gagawin natin ngayon. So, ibig sabihin, pumayag na maiwan si Paul sa pagkakataong yon. Okay. Ang unang salita po sa English ay therefore. Therefore. Ang therefore ay panduktong. At para masundan natin yung flow ng kwento, babalik tayo sa dulo nung chapter 2. Sabi ko sa inyo kanina, ang chapter 3, tutukuyin yung pakiramdam ni Apostol Pablo. Now, iduduktong ko para makuha natin yung pinag-uusapan natin. Sabi dun sa last part, because you are my present joy and because you are my eternal joy, sabi ni Paul sa mga Thessalonians, right now, this is how I feel. Dun sa verse, sa chapter 3. Ito ngayon yung pakiramdam ko. Dahil tinatanong ko kayo na talagang ang aking kaligayahan, ang aking tuwa na naranasan nung nakasama ko kayo, di ba pinag-aralan natin kay Pastor Vince, yung fellowship and worshiping with them, ay nakikita kong walang hanggan yung aking tuwa at sukatin mo may daigdig, talagang ibang klaseng ligaya o tuwa ang naranasan ni Apostol Pablo pag naaalala niya yung mga taga Thessalonica. Kaya, therefore, this is how I feel dun sa mga pagkakataon na yon. Kasi if we really care for others, ang unang-unang concern na makikita natin is their personal faith in the Lord. Yun ang unang-unang kinakamusta natin sa isang mananampalataya na kung ikaw ang nagbigay sa kanya ng tulong upang siya ay maging mananampalataya. Now, yung connection kasi nung sections na ito, from what the Apostle Paul previously stated, tumutukoy ito doon sa mga dahilan kung bakit nais ni Apostol Pablo, very eager siya na bumalik sa mga taga Thessalonica. Karugtong kasi ito nung una at ikalawang kabanata. Subalit, siyempre hindi natin alam kung ano yung kalagayan nila noong mga panahon na yon. Bakit? Wala namang madaling form of communications ng panahon. Hindi katulad ngayon, kahit nagtatago ka, kung meron kang GPS, makikita kung nasaan ka, meron ng bagong app ngayon, tinatawag na Google Duo or Duo. Ano yun? Pag may tumatawag sa'yo, makikita mo na kung sino kahit hindi mo pa sinasagot yung telephone. Free naman yung apps. Malalaman mo kung sino tumatawag sa'yo kasi nakikita mo. Anong tawag doon? Brother man, 3G, 4G, anong tawag doon? 3G siya. Di ba? Dati caller ID lang. Yung caller ID, malalaman mo lang kung aninong number. Kaya lang, kung wala kang pangalan ng caller ID, hindi mo rin kilala kung sino. Alam mo lang na may number na gano'n. Pero ngayon, nakikita mo kung sino yung nagda-dial para ka tawagan. Kaya kung ayaw mo siyang kausapin, pwede mong i-drop yung, parang hindi rin maganda yung apps na yun. Anyway, so, nung panahon na yun, walang text, walang email. Kaya, siyempre, yung detalye ng kwento, nakasalalay tayo kung ano yung binabanggit ni Apostle Paul and the rest of the story doon sa kanyang sulat. So, yung kanyang present joy at saka yung eternal joy nasa kanya, and now, therefore, this is how I feel sa panahong ito. Verse 1,
hindi na kami makatiis. Ginamit yung salitang kami, pero actually, siya lang yon. Singular yan sa original na lingwahe. Minabuti naming magpaiwan sa Atenas. Kasi pakiramdam ni Paul, kasama niya pa si Timoteo at saka si Silas pag sinasabi niya. Pero actually, ang concern niya is, siya na lang yung nandun sa Athens. And he was telling na, payag akong magpaiwan dito. Actually, siya na nga lang. Payag akong magpaiwan dito. Pababalikin ko dyan si Timothy. Kasi si Silas nandoon na sa ibang dako ng pangangaral. Now, ang gusto ko makita niyo dito, sa inyong pamilya, meron time na magkakahiwalay kayo. Minsan, mabigat sa loob nyo na magkakahiwalay. Hindi mo matanggap, pero sa pag-aaral natin ngayon, kung may malasakit ang isang tao sa mga sitwasyon, minsan pinapayagan mo na mag-isa ka lang. Okay? Unselfish. Hindi siya selfish. Unselfish siya. Bagamat mentally, emotionally, napakahirap putulin ng relasyon, but physically, pwedeng mangyari yan sa buhay natin. Now, halimbawa po, nung nagsisimula kami sa gawain, madalas hindi namin nakakasama ang aming pamilya. Ang nakakasama namin yung mga taong hindi namin kaano-ano at kakilala. At sa dami nun, syempre merong time na kung sino lang yung available na pwede mong puntahan o bisitahin, doon ka na dadako o kung saan ka hatakin ng Diyos o ilagay ng Diyos, doon ka mapaparoon sa dakong yun kasi doon ka tinawag. Now, what I'm trying to say here is, yung pagtitiis ni Apostol Pablo rito, hindi siya pagtitiis as hindi niya kaya. Okay? Halimbawa, matagal lang hindi nagkita, sabagay ito, sandali lang. Ilang weeks lang itong ministry dito. Pero yung growth kasi ng Thessalonians, grabe kaya yung pag-atake mangyayari sa kanila ay grabe din. Kaya yung concern ni Paul ay paalalahanan sila, kinakamusta lagi, ano ba, matatag ba kayo dyan? Yung bang itinuro ko sa inyo ay daladala niyo pa rin, taglay niyo pa rin. Kayo ba ay lumalaban kapag may pagsubok, pag-uusig? Tinitignan niyo ba yung sarili niyo na nakakalugod kayo sa Diyos? Lagi niyang paalala, di ba, is the best instrument sa buhay is God's Word. Kapag marami kang alam na mga talata sa Biblia, mga pangako ng Diyos na iyong ginagamit sa buhay, hindi lang alam, no? Ginagamit, nagiging matatag ang isang mananampalataya. Now, dito po sa pagkakataong ito, yung sinasabi ko kanina, kung gusto nyo ng kumpletong kwento, basahin nyo yung aklat ng Acts chapter 18 para makita nyo na nagpunta sa Macedonia si Silas, sa Berea, at si Timothy nagkasama, at sa Corinth na isinulat ni Apostol Pablo ang mga bagay nito. Nagkakaroon kasi siya ng paano ba natin, prostrations over yung inability ng pagbalik ng isang tao dun sa Thessalonians. Kasi nawawala din si Titus. Hindi niya alam kung nasan si Titus sa pagkakataong ito. At meron siyang isang salita dyan na ginamit, yung salitang brothers at saka co-worker. Whenever the Apostle Paul is using the word brothers at saka yung co-workers, iba yung level nito. Na dapat ganun din ang ating tingin sa bawat kapatid natin dito. Masyadong attached yung kanilang pagsasama rito. Nakikita ito is malakas yung emotions ng talatang ito nung aking binabasa at pinag-aaralan. Talagang solid yung kanilang foundations ng pagkakaroon ng relasyon bilang mga mananampalataya. Hindi siya fake relationship. Uso natin sa daigdig ngayon, parang peke yung mga samahan eh. Anong tawag doon? Plastic relationship or hindi naman civil. But the point is, hindi talaga magkakasundo at nagkakaintindihan at hindi talaga gumagawa para sa layunin ng kanilang trabaho. Timothy was well loved by both the Apostle Paul and Silas. Kasama nila. Now, yung cross-reference natin, makikita nyo sa Romans chapter 16 verse 21. Sabi dito,
Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa, gayon din ng mga kababayan kong sina Lucio, Jason, at si Sosipatro. Isa pang cross-reference, 1 Corinthians chapter 17:17. Dahil dito, pinapunta ko riyan, dun sa Corinth sinabi ko kasi dun sunulat si Apostle Paul, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Parang siguro kay Paul, Timothy is one of the best na manggagawa. Kaya yung pag-aalala niya sa mga taong ito ay lubos na lang. Ano? Tapat na anak sa Panginoon. Pinapaalalahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo ko sa buhay at pagsunod kay Jesus. Ang mga prinsipyo ring yan ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako, sabi ni Apostol Pablo. At Philippians chapter 2 verse 22, sabi po dito, kayo na rin ang nakakaalam ng katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Siya ay isang kamanggagawa. Co-workers, brothers, kapatid, yung kanilang bagsak dito sa mga talatang ito. Ibig sabihin, hindi lang pala kapatid ang turing ni Pablo kay Timoteo at sa mga nandoon sa Thessalonica. Sana naiintindihan niyo yung ating pinag-aaralan ngayon kasi tayo yung kinakausap ngayon dito. Hindi lang sinasabi natin yung kwento ni Paul, dapat nagigis natin sa isipan natin na bilang mananampalataya, magkakaroon tayo dapat ng ganitong pananaw sa buhay. Tinawag niya yung coworker kasi this is just putting an stress on Timothy na meron siyang authority. Hindi siya ordinaryong tagahatid lang ng sulat. Hindi siya parang ordinaryong tao lang na inuutusan, kundi pinapaaliwanag ni Apostle Pablo para maintindihan ng mga taga-Thessalonica na isa sa mga missionary vocation na gustong makita ni Pablo sa mga tao doon ay dapat meron tayong form of cooperation with God, bringing the people to faith in Christ. Merong halong encouragement galing sa salita ng Diyos. Yung isa pong salita dyan, yung establish, bakit kailangan my question is, bakit kailangan ng tiwala, kailangan ng tatagan ng pagtanaw sa gawain bilang co-worker ni Apostol Pablo kay Timothy? Meron po kasing tinatawag, kaya nung ginamit yung salitang establish at saka yung exhort, expected na merong mangyayaring problema or pagsubok or pag-uusig. In some sense, yung salitang exhort and establish is a way of the Apostle Paul parang to provide a pastoral sense of comfort to the Thessalonian church. Now, ano ibig ko sabihin? Tinuruan ni Apostle Pablo ang mga Thessalonica. Iniwanan, nagpunta sa ibang dako at nag-start ng panibagong gawain. Pero ang point is this, alam ni Apostle Pablo, at dapat alam din natin, na ang bawat Kristiyano, darating talaga sa buhay nila na magkakaroon sila ng pagsubok. At dapat doon sa pagsubok na yun, lagi tayong maging matatag. Ang pagkaalam kasi ni Apostle Pablo sa bayan ng Thessalonica, grabe ang magiging pag-uusig na dadanasin ng mga taga-Thessalonica. Kaya ganun lang yung concern niya. Kung naranasan niya na yung pambubugbog, panghihiya, alipusta sa buhay ni Apostle Pablo, probable, nakikita niya rin na pwedeng mangyari yun sa Thessalonica. Kaya binabantayan niya, kamusta na kaya yung mga taga-Thessalonica? Matatag kaya to kapag nandiyan dyan na yung mga pag-usig, anong sasabihin nila? Nagpapadala siya ng backup. Hindi niya basta ito iniwanan. Yung kanyang pagbabantay, pagpapatunay na talagang malasakit ang kanyang ipinaiiral sa mga kapatid. Ginagawa niya ito hindi dahil sa kanyang sarili, ginagawa niya ito dahil sa pag-ibig niya sa Diyos. Ginagawa niya ito hindi dahil sa ito'y kailangan para sumikat o kailangan para umunlad. By the way, yung mga manggagawa, hindi natin responsibilidad to build an empire.
bilang manggagawa, priority nating dapat nakikita sa pagkilos, sa paggawa, pagiging bahagi ng gawain, yung pagkakaroon natin ng pag-ibig sa kanila. And it should start with sharing the Word of God, yung gospel. Dapat doon lagi magsimula sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung merong isang taong nangangailangan ng isang bagay, tignan mo mood. Ang tunay na kailangan ng taong ito ay hindi yung nakikita niya, kung hindi yung paglapit at pagsuko niya sa Panginoon. Establish, exhort, saan? Sa pananampalataya. Kailangan matatag ang pananampalataya in your faith. The word faith, dito po, ay ginamit ng 5 beses at tumutukoy ito sa paniniwala, pagtitiwala, at pagiging matatag ng mga Thessalonians. Silang lahat ang binabanggit doon. Pananampalataya, bakit? Ito lang po, mga kapatid, ang pwede nating maging sandata kapag tayo mayroong pag-uusig. Kapag tayo mayroong pagsubok, wala tayong pwedeng ibang gamitin kundi ang pananampalataya. Kahit marami kang pera, kahit marami kang pambayad sa usig na gagawin sa'yo, walang magagawa yan kung hindi mo aakapin yung pananalig mo sa Panginoon. Lahat kasi nung nakikita natin sa daigdig, lahat ng yan ay pansamantala. Ang totoong bagay na dapat nating dala-dala sa isipan natin ay yung hindi natin nakikita. At kapag ang isang bagay ay hindi mo nakikita, isang bagay lang ang maaari mong gamitin, pananampalataya. Anong sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1? Faith is the what? The substance of things not seen, but we hope for. Inaasahan mo talagang mangyayari. Hindi yung I hope so ng daigdig ngayon. Hope for means it will surely come at talagang mangyayari sa buhay natin. So, providing the information that Christ has released to us noon pa. Sinabi niya noon, di ba? You will have what? Tribulation. Ba nanggaling sa bibig niya yan? Because of my name, you will be persecuted. Lahat ng mga bagay na yan. So, it's a given fact na dapat ang Kristiyano handa sa pagharap sa tinatawag nating pag-uusig at pagsubok sa buhay natin. At ang tanging sandata na maaari lang natin gamitin kapag dumating sa bahagi ng buhay natin, na tayo uusigin, na tayo susubukin, na tayo magkakaroon ng mga katunggali na instrumento ng dyablo, wala pong iba kundi ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay bahagi ng buhay ng isang Kristiyano upang maging handa palagi. Kaya, meron kayong klase ng pananampalataya sa buhay ninyo. Merong mahina, merong malakas, at merong matatag. Now, paano ba magiging matatag ang pananampalataya? Di ba, laging binabanggit, you of little faith, you of little faith. It will not work kung maliit lang yung pananampalataya mo. Dapat matatag ang pananampalataya mo. Now, what would make your faith grow? It comes from consistency with your study. Salita ng Panginoon. Kasi the amount of application is the basis for a Christian. Pwedeng sabihin siya ay mature. Kasi kung wala kang mga alam na gagamitin sa pag-uusig, sa pananampalataya mo, ang alam mo lang is salvation. Pag tinanong ka is John 3:16. And we learned last 3 Tuesdays na dapat pala hindi ginagamit yung John 3:16 sa pakikipag-usap sa isang tao. If you want to talk of John 3:16, dapat babasahin mo yung verse 3 hanggang verse 22 because the text is dealing with a person who is a religious guy na feeling niya nasa langit siya pero wala pala, no? Si Nicodemus. See? And yet, sa panahon natin ngayon, punong-puno tayo ng ganong klase ng sistema at pagtuturo na ginagamit yung mga talata na hindi nauunawaan at hindi
naiintindihan. Verse 2. We sent Timothy. Sinugo ko sa inyo si Timoteo. Nag-agree kasi si Paul at saka si Silas that they will send Timothy to the Thessalonian believers para malaman kung ano yung kanilang kalagayan doon. Of course, mahirap nating maintindihan at maunawaan kung ano yung sitwasyon ng mga kalagayan ng mga kapatiran doon sa Thessalonica. Isa kasing dahilan bakit si Timothy ang specifically na pinadala nila. Si Paul kasi at saka si Silas, binanggit ko kanina, meron silang ban at hindi sila pwedeng pumasok doon sa dakong ngayon. Nasa Acts 17. If you want a real score ng storya, basahin yung 16, 17, 18 ng Aklat ng Gawa. Okay? So si Timoteo na pagkasunduan nila na isugo sa dakong iyon ng Thessalonica. At binanggit ko na sa inyo na si Timoteo, malalim ang kanilang pagtanaw, isang kapatid na masasabi nilang mapapagkatiwalaan, tapat, at tunay na sumusunod sa tagubilin ng Panginoon. At yung kanilang pananalig na ito talaga ang tamang tao na dadalhin doon ay kanilang napagkasunduan. At bilang paghahanda sa kanilang pag-uusig at bilang paghahanda sa kanilang dadanasing pakikipagtunggali doon sa mga detractors. Kasi inaasahan talaga ng mga yun na aalis na si Paul at saka sila at papasok na sila para ibalik yung mga tao sa kanilang sistema ng paniniwala. Sa verse 3, the verse word is, upang hindi manghina, o sa English, move by these afflictions. Anong layunin? Bakit kailangan magkaroon ng ganitong kataga ang Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica? Bakit binabanggit niya, padadala ko sa inyo si Timoteo para hindi manghina ang sinuman sa inyo. Magkakaroon sila ng pag-uusig. Yun ang ating nakita doon sa talata na yun. At alam ninyong, ang pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para kanino? Para sa bawat isa. So the purpose of being established and comforted is so that they can endure their present suffering, according to 1 and 2 Thessalonians. Nung sila ay inutusang ipadala o nautusang ipadala si Timothy, sa isip pa lang ni Paul, merong konting disturbances sa kanyang emotions. Ayaw niya kasing mangyari sana na yung mga taga-Thessalonica ay mapahamak, magkaroon ng problema. At ayaw niyang maging, although siguro mabigat na talaga yung damdamin niya, are you following? Doon sa sinasabi ko, yung kalagayan ni Paul ngayon, thinking of the Thessalonians, na uusigin, di ba mabigat yung ngayon, halimbawa, meron kayong kamag-anak na example lang ito, halimbawa, merong problema, meron siyang sitwasyon na hindi katanggap-tanggap at hindi ka nais-nais sa inyong parinig. Yung sarili mo, you will already be burdened by yung situations. Mabigat na. Parang, we discussed this, no? Mixed emotions. Hindi mo malaman kung ano yung pihit na gagawin mo sa isip mo kasi yung kabilang banda, meron ka nakikitang isang magandang angle ng buhay. Yung kabila naman ay parang nahihirapan ka kasi nga merong sitwasyon na hindi mo matanggap. Now, listen to this. May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin matanggap kasi hindi maganda. Nawala ng mahal sa buhay, nawala yung trabaho, nagkasakit, nanghina, etc., etc. These things are hindi maganda sa harap natin. But when we ask God, sa palagay ninyo, anong sasagot niya? Pangit o maganda yan? Mas alam ng Diyos kasi kung ano yung kalagayan natin eh. Probably in the eyes of God, ang sasabihin niya, dapat yan ang kalagayan mo ngayon. It's, ano sabi sa Romans
8:28. All things will be working together for the good of those who love God. Sa James, count it all what? Joy. Pag mayroon kayong mga pagsubok sa buhay or afflictions. So, here, the Apostle Paul, nasa sitwasyon na ang kanyang emotion is parang hindi stable. Nagiging stable lang siguro yung emotion ni Paul dahil meron siyang salita ng Diyos. He always refers it back to verse 14 na sinabi niya doon, there is a clear promise to them that for you yourselves, you are destined for affliction. Reminder ito, lagi niyang pinapaalalahanan ang mga taga-Thessalonica. At alam niya yan, ilang beses niya ginamit yun, as you know, as you know, as you know. Now, yung sinasabi nating word na appointment, it refers to Philippians 1:27 and up to verse 30. Verses 30. Verses 27 to 30 of Philippians 1, yung salitang afflictions that was destined to them, ito yung quotations dito. Tunay ngang siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay, subalit kinahabagan siya ng Diyos, at hindi lamang siya kundi pati ako, upang wag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, nais ko ring makauwi na sana riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala ng aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Jesus. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang inyong kakulangan sa akin. Sino yun? Si Timoteo, no? Nakatalaga ang bawat isa sa atin sa mga pagsubok. Kaya nga, dun sa susunod na talata, sa 4, yung susunod, ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo'y uusigin at gayon nga ang nangyari tulad ng alam ninyo. Paalala uli ito ni Apostol Pablo kung ano yung binanggit niya nung una. It will happen sapagkat ito ay bahagi ng kalooban ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Merong tao na they will ridicule you, magiging detractors, o sisirain ang inyong buhay at ipapakalat yung mga mensahe sa ibang tao na hindi mo naman alam niyo, medyo masakit yun para sa kalagayan na daranasin ni Apostol Pablo. Pero siyempre yung buong tiwala ng ating Apostol Pablo ay buo, matatag, at hindi palikuliko sapagkat ang kanyang pinaniniwalaan ay makapangyarihan. Dapat ganun din yung ating puntos dito. Kapag dumanas tayo ng pagsubok or pag-uusig, dapat maging matatag tayo even to the point of death. Verse 5, kaya nga hindi ako makatiis. Nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Tignan niyo yung concern ni Paul. Ang gusto niyang makita kaagad yung kanilang belief, yung kanilang thinking, yung kanilang pananampalataya. Hindi yung sitwasyon nila, yumaman na ba kayo? O meron na ba kayong ganitong ladies na no, it's not. Ang unang tanong ay lumago ba kayo sa pananampalataya? Ginamit niyo ba yung inyong mga natutunan? Ito'y tanong din sa atin, mga kapatid. Ginagamit lang ng pagkakataon itong pag-aaral na ito. Pero ito'y tanong sa atin. Lumago na ba tayo? Tayo ba'y gumagamit ng pananampalataya? Kapag tayo dumadanas ng pag-usik, siya ba ang tinatawagan natin o iba ang ating kinakapitan? Pinapahalagahan ba natin yung pananampalatayang ating natanggap sa Panginoon? Yung mensaheng nakikita ko dito sa bagay nito kasi habang tinitignan ko to, ako yung sarili kong nakakita ng mga bagay nito.
Sabi ni Apostol Pablo, nag-aalala ako, baka nalinglang na kayo ng dyablo. At magkagayoy, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Napakarami kasing sistema ng dyablo na pwedeng gawin para ang isang tao ay ilayo. Tanggalin yung kanyang malasakit sa kanyang sarili. Dito sa pagkakataon na ito, yung mga resulta na dapat makita sa buhay natin, lumabas doon sa ating pagnanasa kung paano natin maabot yung ating mga kaibigan, kamag-anak sa salita ng Diyos. Binawali-bala ba natin o binibigyan natin ng malasakit para sila ay makakita ng liwanag sa buhay na ito? Ang Apostol Pablo, naniniwala siya na ultimately the Lord was sovereign and faithful. Kahit na anong bantang gawin ng kaaway, hindi matitinag ang kahalagahan at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay nating ito. At nais lang kasi ni Apostol Pablo na makita niya sana at maaninag na talagang sana nagbago yung previous lifestyle ng mga Thessalonians from becoming a Christian. Dapat nung sila naging mananampalataya, may assurance lang na makita niya o maramdaman na talagang nagbago ang kanilang pananaw. Di ba sa panahon natin ngayon, Kristiyano na ba yan? Yun laging tinatanong. Ano. Tapos pag nakita yung lifestyle, parang hindi Kristiyano. Kristiyano ba talaga yan? Parang may question mark. And this is the thing na laging nasa isip din namin bilang mga nagpapastor. Hindi nyo lang alam, pero tinitignan namin yung mga kalagayan ng tao. At kapag ganun, pinapanalangin namin. Tinitignan namin talagang maigi na sana nga ay... Kasi mahirap, sa atin bilang Pilipino, parang sensitive tayo. Parang ayaw nating direct to the point, ayaw nating nakikialam sa buhay. Yung tinatawag na rebuke principle. Minsan hindi natin ginagawa yon. Pero dapat merong ganong sitwasyon. Kasi ang pag-uusap dito yung buhay mananampalataya. Pag hindi mo siya binigyan ng malasakit o concern bilang isang Kristiyano, walang pinag-ibayan doon sa mga prosperity gospel group. Dito hindi nagpadala si Apostol Pablo ng pastor ng prosperity gospel dahil hindi makakatulong sa kanila. Karamihan kasi sa mga namumuno doon sa ganung samahan, they really are not having concern for the members. Iba kasi yung concern nila. Magtayo ng empire, dumami yung membro, dumami yung lagi ko kausap siya doon sa kausap niya sa trabaho niya. They always discuss about offering. And lahat ng style ng give through text, give to maraming pinag-uusapan. Sabi ko, the first and main concern of a church should be the soul ng mga tao. Sa totoo lang, sa buhay natin ngayon, hindi ko alam kung sino talaga sa inyo ang kumapit na sa Panginoon. Kayo ang nakakaalam niya. But we keep on praying sa buhay namin ito na sana nga po lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos ay totoong lumalapit as an expression of our concern sa inyo. Dapat unang magkaroon ng care sa personal faith in Christ. Maraming kaibigan, kayo maraming kaibigan. Wala kasi si Busy Baby, may kaibigan din, si Pastor, tsaka si Sister Sen, marami kayong kaibigan. Have you tried talking to them about God's Word? That is the most concern na dapat binibigay natin sa kanila. Did you pray for them? Na sana ay maging Kristiyano rin sila, lumapit sa Panginoon. At kapag lumapit na sila, what is the next step? Are you praying to them? Binibigyan niyo ba sila ng follow-up? Kailangan bang bigyan ng time? Si Apostol Pablo binigyan ng time. Si Apostol Pablo, si Timothy, lahat, nagbigay sila ng oras, sinuko nilang buong-buo ang kanilang buhay upang ang paglilingkod ay umibabaw sa mga kapatirang ito. Sinuong nila kahit na sila ay dumanas ng hirap, kamatayan, hindi na nila yun ininda. Ang mahalaga, mapalaganap yung salita ng Diyos. At yung mga mananampalataya, madala nila sa tamang landas.
maihaw nila sa tunay na diwa ng pinag-uusapan at tagubilin ng banal na kasulatan. Do you truly care for others? Brothers and sisters? I would assume na you do. However, dapat priority niyo po yan pag sinabi niyong you have a concern for others. It should be your priority. Reaching out and encouraging them in the faith in the Lord. Meron lang ako minsan parang guilty, no? Ewan ko, kayo sumagot kung mali ako o hindi. Nung dati kasi, kahit umuulan ng malakas, tumutuloy ako sa malabon sa nabotas. Pagka ngayon, panahon na ito, hindi ko nang pumatanda na, parang, natatawa si brother ma, parang mahirap pagka umuulan, parang ayoko nang bumiyahe ng. But I see to it na sana nga since meron tayong, naging dahilan pa yung video, pinapaalala ko, meron tayong video, pag wala tayong Bible study, panoorin nyo to. Tapos panayang post ko nung mga nakakakonsensyang Bible verse para maalala nila na talagang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, nagmi-plugging pa. No? But I see to it na come to a point na talagang kahit mahirap ay kailangan gawin dahil kailangan lang lumago sa pananampalataya. It's a good thing, nakikita ko naman na nagkakaroon din ng bunga. At ganun din po sa kainta. Hindi naman ito parang nakikita lang tayo linggo-linggo rito. Maraming nagiging plano ang leaders ng church. Marami kaming prayer na ibinibigay para ang ating samahan ay talagang pumunta doon sa tamang sistema. Hindi yung, of course, maganda sana kung madami na tayo. But the point is, kung dumami tayo tapos wala naman ding doktrina, useless din. Wala ding point. Pag dumating yung pag-uusik, babagsak din yan. It's a good thing na magsimula tayo sa konti, tapos maging matatag tayong lahat. Pagkatapos dumami tayo, maging matatag din, hindi yan babagsak. Hindi yan masisira. Kasi we started it right. Sinimulan natin sa tamang prinsipyo. We base it sa tamang foundation, which is the Word of God. Sabi dun sa isang quotation na naririnig ko lagi, people don't care how much you know until they know how much you care. Hindi nga nila maintindihan tayo kung minsan dahil hindi natin sila maabot. Hindi makita yung role bilang pastor, elder, overseers, or kung ano man ang bahagi natin sa church, that dapat tama yung dealing natin sa tamang issue. Kung anong sinasabi ng Biblia, kung anong iniisip ng Biblia, at kung ano ang pakiramdam ng isang mananampalataya sa ibang mananampalataya. Hindi lang kasi yung dapat sinasabi ko o sinasabi nyo. Hindi lang dapat yung iniisip nyo o iniisip ko. Dapat dumating tayo dun sa lulok at lalim na maging ang ating puso ay bahagi ng gawan. By the way, pag sinabing puso sa Biblia, hindi yung physical heart ang pinag-uusapan dyan. It's our mind. Isinasa-isip ba natin lahat ng ating nalalaman sa Biblia? Are we truly obeying, following what the Bible is saying about our lives? Tinatanggap ba natin yon? Nakilala ba natin ang kaligtasan? Natanggap ba natin ang tunay na pananampalataya dahil totoo tayong nanalig? O nakisabay lang tayo dahil marami sila? O pinwersa? Nanggaling ba sa buhay natin? Now, personal faith in Christ should be the first and foremost priority ng isang taong may concern. Dapat yung puso natin should be dedicated thoroughly para tayo ay mag-share ng salita ng Diyos. Natutuwa ako, meron kayong mga grupo na sa opisina ay nasisimulan ang pagba-Bible study. And I thank God, sana nga ay mas madagdagan pa yung ating mga small group ng Bible study that will deeply study the Word of God. Hindi lang dito, maging sa ating mga outreaches. And makita natin what the Bible's concern para isang mananampalataya. Nasilip natin kasi ngayon sa pagkakataong ito, ang buhay ni Apostol Pablo.
bilang isang mangangaral, isang mananampalataya, isang pastor. Kita natin sa kanya kung paano magkaroon ng puso na talagang nagmamalasakit sa ibang tao. And it's my prayer sana nga. And praying, and I believe God will help us na lumakas. Each one of us will be encouraged to pursue itong layunin ito ng Panginoon. That we usually have a true meaning of caring, and that is sharing the Word of God. That is our part 1. Ang part 2 naman natin sa susunod na linggo, we are going to deal with yung ating way of life, yung walk with the Lord. Ang isang pastor o isang mangangaral, kung talagang meron siyang concern and he really cares and he has a heart for others, dapat binabantayan niya yung personal walk with the Lord. Hindi lang yung personal testimony or personal faith in the Lord, kasama rin yung personal walk with the Lord. At yan ang ating magiging pag-uusap next Sunday. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin ko, O Diyos, na ang aming mensaheng pinag-aralin ngayong umaga ay tumimo sa aming puso. Bagamat marami, masalimuot na mga sitwasyon, kalagayan ang dinanas, Panginoon, ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Ang aking dalangin, Panginoon, sana po ay natulungan sila, natulungan kami na maunawaan namin kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig, gaano kalaki ang kanyang naging concern sa pagpapalaganap ng salita. Hindi niya tinignan yung mga tao kung anong sitwasyon meron, kung sila'y mayaman o mahirap. Ang kanyang pinairal sa buhay niya, ang pagkakaroon niya ng malasakit. At ito itinuro mo rin sa kanya sapagkat ikaw, Panginoon, ang unang nagbigay nito sa amin. Nakita namin sa mga taong ito na dapat ang paglilingkod ay mapuno ng pagmamahal at mapuno ng malasakit sa mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng aming pananalangin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pag-aaral, sana po mas lalo pang maging malalim ang aming pagkakilala sa iyo. At dalangin ko rin, O Diyos, na ang lahat ng aming gawain, tulungan mo, O Diyos, na magkaroon ng ganitong aspeto, ng ganitong layunin, ng ganitong kalidad ng pangangaral bilang mga leader ng Church, Lord, bilang mga nangangaral po. Sa inyo po namin na binabaling, Panginoon, ano man ang aming kahinaan bilang isang Kristiyano. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga kahinaang ito. At sana nga po ay maging malakas kami at mapalitan itong kahinaan ng inyong salita, ng inyong espiritu, na nasa ibabaw ng aming puso, Panginoon, habang kami naglilingkod. Maraming salamat din po, Panginoon, sa encouragement na aming nakita ngayong umaga. Salamat din po sa tulong na inyong nililinaw sa bawat sa amin ng pagiging mananampalataya namin. At sana nga po sa mga tutunod pang pag-aaral namin, mas lalo pa naming makita ang aming sarili na tunay na aming kailangan ng iyong salita, Panginoon. Na tunay na dapat naming pinamumuhay ang mga katagang ito na nanggagaling sa iyong bibig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong salita. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.